Annyeonghaseyo, Chingu. Ah, Ngayon nga pala pag-uusapan natin kung magkano ang sinasahod namin dito sa South Korea. By the way, ito nga pala ang aming Undong Jangso o exercise area. Ayan, buti yung ilaw na. Ayan, kita nyo, nag-exercise ako. O, balik tayo sa ating topic. Magkano nga ba ang sinasahod namin dito sa South Korea? At kung magkano ang overtime rate. Malaki nga ba talaga ang sinasahod dito? Yung pag-usapan natin. Sa South Korea ay nagpapasahod siya ng daily. Unahin muna natin yung hour per oras natin. Nagpapasahod siya dito ng per oras na 406 pesos. Ang laki, isang oras lang yon, 406 pesos. Tapos yung daily naman natin, magkano ba? Ang daily natin dito sa South Korea ay pumapalo ng 3,255 pesos. So, malaki na. Kung kumpara natin sa sahod natin sa Pinas na nasa 600 lang, pero dito halos hindi lang doble, triple ang sasahuri mo rito. Magkano kaya ang weekly natin? Ang weekly dito sa South Korea ay pumapalo din ng 29,000 pesos. So ang laki, di ba? Kung ikukumpara natin sa sahod dyan sa Pilipinas, halos isang buwan na natin yung isang linggo rito. May bus nga pala na paparating. Sensya na kayo, nag-exercise kasi ako habang nagbablog. Tapos sunod natin yung inaantay natin yung monthly. Magkano nga ba monthly dito sa South Korea? Depende yan sa palitan, pero ang pinakamababa na ay nasa 84,000 or 85,000. Monthly nyo na yon. So ang pasok nyo yan dapat regular pay sa inyo monthly. Pasok nyo yan Lunes hanggang Biyernes lang. So pag nakompleto nyo yun sa loob ng isang buwan, automatic na meron kayong 84 to 85,000 pesos. Ayun, Chingo, pag-usapan naman natin kung magkano nga ba ang overtime rate yung inaantay natin. Paano nga ba tayo nagkakaroon ng overtime? Bali, ang overtime pala natin ay pumapasok kapag lumagpas tayo ng 8 oras na pagtatrabaho. So kung lumagpas ka sa 8 oras, i-consider na yan as overtime rate. Ito pa yung isa, kapag pumasok ka ng Sabado o Linggo, considered din siya na overtime rate. O magkano nga ba ang overtime rate dito sa South Korea? Ang overtime rate per oras ay nasa 610 pesos. Kung isipin natin ang 610 kumpara sa regular na bayad sa iyo kapag nasa regular hour ka is 406 pesos, pero kapag sa overtime is nasa 610, so halos 200 pesos ang nilamang. Ngayong buwan, dito nga pala sa company namin ay nagkaroon kami na medyo mataas na overtime. Ang gawa kasi namin dito sa company namin, kaya medyo malakas, is nasa Bakalan kami. So ang gawa namin dito, minsan nagpa-pipe kami, nagko-compress machine, nag-automatic robot welding, nagpipintura rin kami, tapos nag-welding din kami, nag-grinder. All around kami dito sa company namin. Tapos ito yung tinatawag na family business. Ngayon, magkano nga ba yung overtime namin ngayong buwan? Ang overtime namin ay pumalo ng
41 hours. Kumbaga nagkaroon kami ng overtime dahil sa sumusobrang oras namin sa pagpasok ng Lunes hanggang Biyernes. Ganun din pumapasok din kami ng Sabado. Pumalo siya ng 41 hours. So magkano nga ba ang 41 hours sa Philippine money? So tumataginting na 25,000 pesos. So di ba ang laki? 25,000. Yung 25,000 na yan, minsan yan yung sahod natin sa Pinas. So bukod pa yung regular pay mo na monthly. So kung ipa-plus natin yung sahod ko na 84,000 o 85,000 plus overtime rate na 25,000. So magkano na? Umalo siya ng 110,000 pesos. So yun, napakalaki, di ba? Kung papansinin natin, kapag mas malaki talaga ang overtime mo, mas malaki ang sasahurin mo rito. Kaya sipag lang. Kapag may overtime, pasok lang ng pasok. Yun lang, Chingu. Sa mga aspirants na gusto makarating dito, mag-aral kayo mabuti, laging magdasal at magsikap. Balang araw, makakarating din dito kayo sa South Korea. Papansin nyo, medyo madilim na gabi na kasi ako nakaisip mag-exercise. Ayun lang, Chingu, lagi kayong magdasal, magsikap. Naniniwala ako sa pagsisipag at pagsisikap, balang araw makakarating kayo rito. Yun lang, bye bye and anyong hikaseyo. God bless sa inyong lahat at lagi kayong mag-iingat dyan. Bye bye.